So wala pa siya na si Miel ba umattend kanina si Miel? Opo. Okay, so wala pa siya. 1, 2, 3, 4. Who else is missing? Si ano? Okay, si Miel on the way na. Isa, si Isa ba present kanina si Isa? Opo, present. Okay, yes, Ago. May catechism po mamaya. Okay? So sa ngayon, review naman tayo. Review tayo ng catechism, okay? We're going to have a review of your catechism today. So kaya kung gagawin yung review kasi your examinations will be all about the catechism. Okay, Isa is on her way na. Okay, ayaw magbukas ang aking Okay. Sir, ba't ayaw magbukas ng aking OBS Studio? Ayun na, okay na. Okay, so dito tayo magsimula no, ng ating review. So about catechism, pasok tayo sa sacrament of confirmation. Ano? So confirmation is also a sacrament of what? Sa ano ba siya? Vocation ba? Sa healing or sa initiation? Initiation. Okay. Tama. So pasok siya sa initiation ano, from which we are also receiving the gifts from the Holy Spirit na natanggap din natin nung time na tayo ay bininyagan. Okay? So sa gifts naman of the Holy Spirit, ano-ano yung mga gifts na yan? There are 7 gifts. There are 7 gifts. So ano-ano yung mga yon? Sige, paklinawan yung pagsalita. Ano-ano yung 7 gifts? Piety, sige, tama. Piety. What else? Seven. Marami kayong masagot. Piety. Malabo eh. Okay. Okay. Understanding. Wisdom. Fear of the Lord. Fear of the Lord. Counsel. Yeah, that's right. Counsel. Okay. So yun ano. So the 7 gifts na ibinigay sa atin ng Holy Spirit during the time tayo bininyagan at kukumpilan are courage, counsel, fear of the Lord, knowledge, piety, understanding, and wisdom. It's pronounced as piety, okay? Piety. Right? Okay, now going to the Holy Eucharist. No? Holy Eucharist is another sacrament of initiation. So ito na, no? Papaliwanag ko sa inyo. So ito yung ating tatanggapin sa ating first communion, okay? On your first communion, you'll be receiving the Holy Eucharist. So it refers to the body and blood of Christ that we receive in the form of bread and wine during the Holy Communion. So nung tinuro ko last Wednesday ay paano pagtanggap through your mouth. So nga kayo, and then stick your tongue out, okay? Okay? So bakit gano'n? Kasi wag nga lang o gano'n kasi ipapasok kailangan maipatong nung celebrant or kung no lay minister yung ostia sa ibabaw ng dila. Kasi gano'n yun, ipapatong sa ibabaw ng dila. Ngayon, kung ang dila mo nasa loob ng bibig, so mangyayari, ipapasok ng celebrant yung kamay niya sa loob ng bibig, di ba? Kaya ilabas yung dila niya. Okay? Gano'n. Okay, let's try. Okay? Then stick out your tongue. Okay? Pero hindi naman kailangan labas, ano? Basta kailangan kumakain maayos. And okay? And then para yung lay minister or the priest maipatong ng maayos, ano? Para hindi niya kailangan ipasok yung daliri niya sa loob ng bibig.
kailangan stick out your tongue para maipataw niya yung ostya, okay? Pag naman kamay, if you're going to receive it by hand, so kailangan yung left hand na left. Where's your left? So yung left hand ninyo, nasa ibabaw nung right. Okay? Yung right hand nasa ilalim. Okay? And then, you're going to receive it through our left hand. Pag natanggap na, halimbawa, naibigay na sa iyo yung naibigay na sa iyo yung ostya, nasa ibabaw na ng left hand mo, step sideward, okay? Step sideward is either left or right, depende kung saan ka nakaupo, ano? Kung nakaupo ka sa left wing, so papunta sa left. Kung nakaupo ka sa right wing, so sa right ka mag-i-step, ano? So pagka-step mo doon, and then using your right hand, kukunin mo na ngayon yung ostya and then you're going to take it. Okay? And then, go back to your place. Pag bumalik ka sa place mo ngayon, kneel down and then say your prayer or the post-communion prayer. By the way, make sure na malinis ang kamay ninyo, okay? Pagtatanggap ng komunyon. And don't eat at least an hour before the Holy Eucharist, okay? Kasi kailangan maging malinis tayo. Kailangan si Kristo lang ating tatanggapin during the Eucharist, all right? Maliwanag ha? Okay, so next ay papasok ngayon tayo sa sacrament of healing, which is reconciliation. So reconciliation is also known as penance, also known as confession. So this is the sacrament kung saan tayo ay humihingi ng kapatawaran. We're asking for the pardon of God. Kasi tayo ay nagkasala simula nung tayo ay bininyagan, di ba? Siyempre during nung time na tayo ay bininyagan, tayo bata pa, hindi pa natin alam kung yung ating kung ano ang mga tama at mali. At ngayon nga, itinuturo sa inyo through our values, yung subject natin ngayon, through our value subject, kung ano-ano ang mga tama at mali. Kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin. Okay. So, itong reconciliation na to, ito yung way para manumbalik yung ating relationship with God. Para manumbalik yung ating deep relationship and love with Him and with our neighbors. Kasi pag tayo nagkakasala, yung ating relationship with God kasi napuputol. Ayun. So what are the 4 parts of reconciliation? 4 parts. Tinest nyo yun, di ba? Nasa test nyo yun nung last Friday. So what are the 4 parts? Baptism. Okay, ano yan? Baptism. No, 4 parts in penance. Yung baptism kasi ay sacrament. Yan. So what are the 4 parts involved in penance? First is, wala naman itong pagkasunod-sunod, no? Sabihin nyo lang kung ano-ano yung 4. Water. Water is symbol used in baptism. Okay, I'll be giving you the first one, contrition. Contrition is a sincere sorrow for having offended God. Ito yung pagsisisi, no? So, pinagsisisihan mo yung inyong mga nagawang kasalanan. So, hindi ka lang basta umaamin. Dapat pagsisihan mo rin. Example. So, halimbawa ba, inilagay mo yung kamay mo sa apoy. Okay? So, may apoy sa harapan mo. Inilagay mo sa apoy yung kamay mo. Anong mangyayari? What will happen with your hand? Ano yan? Masusunog. So, mapapasok ka, di ba? So, mapapasok ka. So, alam mong napasok ka nung inilagay mo yung kamay mo sa apoy. Ngayon, ang tanong, dahil alam mong napasok ka, alam mong masusunog ka, nasaktan ka, are you going to do it again? No. No, di ba? You're not going to do it anymore kasi mapapasok ka. Di ba? Unless gusto mong mapasok uli. So, ganun din sa contrition. Dahil alam mong nagkasala ka, pinagsisisihan mo, hindi mo na dapat gawin uli yun. Kasi nagsisisi ka na. Right? So that's what contrition means. Pagsisisi. Okay? So pagsisisi is
Sa contrition, isang pagsisisi at hindi mo na uli gagawin yung nagawa mong kasalanan. Because you know na magkakasala ka uli pag ginawa mo yon. Okay? Next is confession. So ito yung gagawin nyo before the first communion. Ano? You will undergo confession. You're going to confront your sins in a way of speaking about them to a priest. So ito yung pagkausap sa pare, sasabihin nyo na, forgive me, Father, for I have sinned. My sins are. So that's in English. So patawarin niyo po ako, Father, sa aking mga kasalanan. Sa aking pagkakasala. Ang aking mga kasalanan ay, ano na, sabihin mo na yung mga naging kasalanan mo. So sabihin mo, sinagot-sagot ko po yung aking magulang. Nangupit po ako sa aking magulang. Kinuha ko po yung pencil ng aking kaklase. May mga ganon, di ba? So you're going to confess your sins. Okay? And of course, you promise that you're not going to do it again anymore. Kasi nga, may contrition, nagsisisi ka na. Okay, next. Ano yung sunod? Sacrament of penance. Alright, so sacrament of penance is the reparation of sins. Dito ngayon papasok, yung kakausapin ka ng pare, ano? After mo na mag-umpisal, after saying your sins, you will be told by the priest na pumunta ka sa simbahan, sa loob ng simbahan, lumuhod ka at magdasal. So dasalin mo, halimbawa lang to. So dasalin mo ang isang Ama Namin, 10 Abaginong Maria, at isang luwalhati sa Diyos Ama. Or in English, 1 Our Father, 10 Hail Marys, and 1 Glory Be. Kabisado niyo ba yung mga prayers na yon? Yes or no? Tell me, Maxine, kabisado ba? Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Tapos Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Yes. Yes, How about Ate Isa? Kabisado yung tatlong prayers na yon? Yes. How about Ate Miel? Opo. Opo, Okay. So, since kabisado, mag-fill in the blanks tayo. Isasama ko sa test yan, You're going to fill in the blanks. Our Father, Hail Mary, Glory Be. Apostles' Creed. How about Apostles' Creed? Yung I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Yung ganon. Kabisado ba yun? Opo. Yes, okay. Sabi niyo yan, Yes. So, yun ulit, sacrament of penance. You will be told by the priest to pray for your prayer, for your sins, So the prayers that you're going to tell or you're going to say is most probably yung Apostles' Creed nga, Our Father, Hail Mary, and Glory be to the Father. Okay? Next is the absolution. Absolution is an act of priest, yung priest confessor, which is the efficacious sign of God's pardon. Ibig sabihin nito, ito yung yung pagbibigay ng pardon, pagbibigay ng kapatawaran. Sabihin sa pare, ikaw ay pinapatawad na mula sa iyong mga kasalanan. Humayo ka, go in peace, yun, ganun. Okay? Do you understand the four parts involved in penance? Okay, yes, Now, ang tanong dito, ano ba yung kailangan nating i-kumpisal? What do we need to confess? So dito papasok yung 2 kinds of sins. The 2 kinds of sins are, ano-ano? Nasa test niyan last Friday. What are the 2 kinds of sins? Mortal sin. Mortal sin and? Capital sin. No, not capital sin. Starts with the victory, V. Okay, venial sin yung isa, So let's start with mortal sin, So mortal sin, so ito nasasabi na it kills our basic love relationship with God and others sa ating kapwa. And we have to go to confession to renew our friendship with God. Okay, so kaya nga tayo ay meron tayong penance, So we have to do confession para maibalik yung ating relationship with God. If we're going to do it,
mapupunta tayo sa dilim, ano? Hindi babalik yung relationship natin with God. Mapapariwara tayo. At ngayon, may criteria, no? There are these criteria para malaman kung ang kasalanan ay isang mortal. Okay? First, kailangan ng isang kasalanan ay mabigat. Dapat sobra-sobra ang bigat nito para matawag na isang kasalanan, na isang mortal sin. So if you're, kung nagawa mo magkasala against the 10 commandments, di ba naituro ko ng 10 commandments? So magiging mabigat ito gaya ng pagpatay, pagnanakaw, pangunguha ng pag-aari ng iba, pangunguha ng asawa ng iba. Yan. So those are grave matter sins. Okay? Ngayon, kailangan ito ay committed with full knowledge. Yan, no? So kailangan ito pala ay alam mo. Alam mo sa sarili mo yung ginawa mo. Pinag-isipan mo, pinagplanuhan mo. Okay? Full knowledge. And third is, it must be committed with full consent. Pagpayag mo na gawin ang isang kasalanan. Pagbibigay ng pahintulot. Okay? So, pumayag ka. Pumayag ka na gawin yung kasalanan na yon. So, let's say for example, there was the story before, no, na in the Bible, magkapatid sila, si Cain at si Abel. Si Cain ay mas matanda kaysa kay Abel. Si Cain ay inggit na inggit sa kanyang kapatid na si Abel. Ano? Ngayon, ang ginawa ngayon ni Cain, dahil sa sobrang inggit niya, sobrang inggit niya kay Abel, sabi niya, tara, samahan mo muna ako. Samahan mo tayo, punta tayo doon. No? So, nung sila makarating doon sa lugar na yon, na kanilang pupuntahan, ang ginawa ni Cain, he killed his own brother. Pinatay niya. Diba? So, yun first thing is, number one, it is a grave matter. Pagpatay. Saang siya? Aling commandment yun ng kanyang sinuway? Which commandment? You don't kill. Okay, so thou shall not kill. Pang ilan yon? Pang ilang commandment ang thou shall not kill? Pang fifth. Okay, so very good. Pang fifth. Tapos, sabi dito, it must be committed with full knowledge. Pinag-isipan niya tsaka pinagplanuhan niya, di ba? Okay, go ahead. So, pinagplanuhan niya. Di ba sabi pa nga niya, tara, Abel, punta tayo doon. Samahan mo ako. Pinagplanuhan niya. So, ang ginawa niya, dinala muna niya si Abel doon sa lugar na alam niya walang makakakita ng iba. Pinagplanuhan niya at pinag-isipan yung pagpatay kay Abel. Third is, it must be committed with full consent. Ngayon, despite of knowing na alam na kasalanan ang kanyang gagawin, he still did it. Pumayag siya. Ginawa niya. Diba? So, ibig sabihin, yung ginawa ni Cain, kay Abel, na kapatid niya mismo, ay isang mortal sin. Kasi, na-meet niya yung criteria, na-meet niya yung tatlong criteria which are kailangan mabigat, grave matter, kailangan ay siya ay committed with full knowledge, pinag-isipan at pinagplanuhan niya yon. Third ay, it was committed with full consent. Ito ay kanyang pinayagan na mangyari. Right? Pero, kapag yung tatlong to hindi na-meet, halimbawa, isa lang hindi na-meet dyan. Halimbawa, hindi to full knowledge. Papasok ngayon sa venial sin na tinatawag. So, this is another kind of sin. So, ito yung tinatawag na excusable sin. So, mas mas magaan, lesser sin. Kasi hindi siya nagre-result sa pagputol ng relationship with God. Okay? So, let's say for example, ano yung mga venial sin na to? Ate Isa, ikaw muna example ko, ha? Okay. Example lang to, ha? Halimbawa, may dumating sa bahay. Okay? May dumating sa bahay. Bombay. Ano bang ginagawa ng Bombay pag napunta sa bahay?
Anong usually ginagawa nila? Do you know? Ang Bombay kasi pag dumalo sa bahay, naniningil ng utang, di ba? So they're collecting the debts, the fees. Yan. Yung mga bayad sa utang ng kung sino man ang utang sa bahay. Ngayon sasabihin sa iyo ni Mami isa, sabihin mo ka sa Bombay, wala ako. Pero nandun siya, di ba? Nandun sa bahay. So ang gusto ngayon ng Mami mo, magsinungaling ka dun sa Bombay. Gusto niya magsinungaling ka for her. Okay? So di ba kasalanan 'yon? The 8th commandment says, "Thou shalt not bear false witness against your neighbor." Di ba? So magsisinungaling ka for your mother. Okay. Ngayon, pumunta ka kay Bombay. Ay, wala po si Mami. Umalis po siya. Di ba? So nagsinungaling ka ngayon. It's a venial sin kasi, una, okay, ang tanong ay ito muna. Balik natin ha. It must be a grave matter. Mabigat siya. Nagsinungaling ka. Pangalawa, with full knowledge ba? Pinagplanuhan mo ba yun at pinag-isipan? Yes or no? Yung pagsisinungaling. Pinag-isipan mo ba pag pinagplanuhan yun na magsinungaling ka? Yes, no? What do you think? Yes. Actually, it's a no. Kasi ang nakaisip nito ay hindi ikaw, kundi ang mami mo. 'Di ba? Si Mami ang nakaisip na magsinungaling. Kasi siya yung nag-utos eh. So dahil hindi mo na-meet yung pangalawa na category or pangalawang criteria, hindi siya magiging mortal sin. Pero yung third, it must be committed with full consent. Na-meet mo to kasi pumayag ka. Pumayag ka na magsinungaling for her. Pero yung number two, na it must be committed with full knowledge, hindi mo to na-meet kasi hindi naman ikaw ang nagplano. Diba? So kaya, masasabi mo na excuse ka for that sin. Maliban na lang, kung halimbawa sabihin mo na, sabihin mo, Isa, punta ka kay Bombay, sabihin mo, wala ako. Paglapit mo kay Bombay, sabihin mo kay Bombay, ay wala raw po siya, sabi ni Mami. Nalaman din na nandun siya, no? Sabihin mo, ay sabi po ni Mami, wala po siya. So hindi ka nagsinungaling. Di ba? So number 1, hindi ka nagsinungaling. Number 2, hindi ikaw nagplano. Number 3, hindi ka pumayag. Kasi nga, ang sinabi mo sa Bombay ay, sabi po ni Mami, wala po siya. Di ba? Hindi ka nagsinungaling. So it's a venial sin, okay? Ngayon, the question is, bakit ba tayo nagkakasala? Bakit tayo nagkakaroon ng kasalanan? Tandaan niyo yung kwento ni Cain at Abel kanina? Bakit pinatay ni Cain si Abel? Kasi naiinggit. Ayun, naiinggit. Nakaramdam siya ng inggit kay Abel. Right? Okay. So ang ginawa ngayon niya, pinatay niya si Abel. Okay? Yung inggit kasi ay nararamdaman natin, right? Nakaramdam siya ng inggit. Kaya niya nagawang patayin ng kanyang kapatid. Okay? So yung feelings, yung ating nararamdaman, ang nagpo-push sa atin para tayo ay magkaroon ng kasalanan. Are you getting it? Are you picking it up? Okay? Yung feelings So what we feel pushes us to commit a sin. Okay, another example. Kayo ba napapagalitan ni Mami? There are times na napapagalitan kayo? Yes? No? So what do you feel? Ano nararamdaman nyo nung time na kayo napapagalitan or napapalo? Do you feel mad or sometimes ganon? Do you feel angry? No. No? Kahit minsan? Minsan. Minsan, di ba? Yan. Belt po, napalo ng belt. Okay. So yung anger or yung mad, you felt mad,
yan ay naramdaman mo ulit, di ba? Di ba? Naramdaman yon. And there are times na yung naramdaman mong anger na yon, minsan lang minsan, nagagawa mong sagot-sagutin yung parent mo. Di ba? May nangyayaring ganun eh. Maybe not with you, but to others. Ano? But with others, nangyayari yun. Halimbawa, si Ate Maxine naman. Ate Maxine, ikaw naman example ko. Halimbawa, Maxine, sabi ni Mami, Maxine, ba't di ka nagliligpit? Di ba sinabihan kita? Sabi ko maghugas ka ng plato. Pero bakit nagta-tablet ka lang? Laro ka ng laro dyan. Diba, napagalitan ka ngayon. So nagalit ngayon si Ate Maxine. Sabi niya, paano ako magliligpit? Wala naman tubig. Diba? So yun ano. So yung anger na naramdaman ni Maxine, ipinush siya. Diba? Ipinush ngayon si Maxine para sumagot-sagot sa magulang niya. Okay? So nangyari, nagkasala ngayon si Ate Maxine. So the fourth commandment says, honor your mother and father. Right? Ngayon, dahil siya ay sumagot sa magulang niya, so nagkasala siya ngayon siya sa fourth commandment. Kasi hindi siya nagrespeto sa kanyang magulang. Ngayon, ano yung naging source? Ano yung naging dahilan bakit siya ngayon nagkasala? Ano yung nag-push sa kanya? Anger. Okay? Galit. Diba? Nagagalit siya eh. So, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, yung nararamdaman ninyo, please, control it. Okay? Para hindi kayo magkasala. Control your feelings. Okay? Ngayon pa lang, sinasabi ko na, pag may nararamdaman kayo na sama ng loob, may nararamdaman kayong galit, may nararamdaman kayong inggit, control them. Kasi, these feelings will push you to commit sins. Alright? So, dito ngayon papasok ang tinatawag na capital sin. Okay? So, capital sins is the source of all sins. Ito yung nagiging ugat. Ito yung nagiging reason kung bakit tayo nakakasala. Right? Can you get the point? Ito yung source. So ito na yung ano. Okay, I'll be telling you the 7 capital sins. First is the pride. Pride is believing on yourself that you are superior than the others. You are superior than your neighbors. You are superior than God. Pride. Sobrang bilib sa sarili. So minsan, yung pride na to, if you have so much pride on yourself, pinupush ka ngayon para itusan mo yung iba na sambahin ka. Hindi yung Diyos ang nasambay, ikaw na yung mismong sinasamba ng ibang tao. So, pride. Tapos there are times sa sobrang bilib sa sarili mo, minamaliit mo yung iba. Okay? Next is avarice. Avarice is also known as greediness. Greed. Okay? So, ito yung desiring for wealth. So much desire for wealth. Ito yun. Kasama na rito yung, halimbawa, dahil gustong-gusto mo yung magkaroon ng sobrang yaman, yung yaman sa lupa, so gustong-gusto mo magkaroon ng lahat noon, ang ginagawa mo, kinakamkam mo yung pag-aari ng iba. Okay? Yung pagmamayari ng ibang tao, kinakamkam mo ngayon. So yung pangangamkam is pagnanakaw. And also, you're coveting your neighbor's goods. So nag-commit ka ngayon ng kasalanan, daw shall not steal. Tapos, dun din sa coveting your neighbor's goods. Avarice. Okay? Naging source yan. The desire for wealth. Avarice or greediness. Okay? Next is envy. So ito yung kanina, no? Inggit. Envy. Envy ay naging source ng sin kasi nga tinutulak ka para minsan ng time na halimbawa sino ba may kapatid dito? Si Ate Miel naman. Ate Miel, di ba meron kang kuya? Right? So sample lang to Sample. Kapatid kong baby.
Ay, may kapatid pang baby. Si Kuya na lang muna. Si Kuya example natin, tsaka ikaw. So, halimbawa si Ate Miel, tsaka si Kuya. Si Kuya CJ, ano? They were given chocolates by their parents, ano? So, merong okay. Wag na lang pala. Wag palang ganun. Pencil pala. Pencil na lang muna. So, you don't have any pencil. Yung may pencil ka na pala. May pencil ka na Mongol. So, this is ordinary pencil. Nakita mo si classmate. Halimbawa, nakita mo si Ate Cha, Miel. Si Ate Cha meron palang ganitong klaseng pencil. This is called graphite pencil. Eh, mainggit ka sa kanya. Gusto mo meron ka rin ganito. Diba? Gusto mo yung pencil mo, graphite din. So, ang ginawa mo, ninakaw mo yung pencil ni Chacha. O, diba? So, nagkaroon ka ngayon ng pagkakasala ngayon kasi mainggit ka. So, yung envy pushed you to commit a sin. Envy pushed you to steal something from your classmate. Diba? Okay, so that's envy. Next is anger. So yung kanina, no? Yung anger, yung in-explain ko kanina na yung anger mo ang nag-push sa'yo para sagot-sagutin yung parent mo. And there are also situations na yung anger ay maging dahilan para ikaw ay maghiganti sa kapwa mo. Maghiganti. Desire for revenge. Diba? So that's anger. Lust. Okay, lust is this uncontrollable desire, sexual desire, or uncontrolled desire for sex. So kung mataas ang level ng lust sa katawan mo, may tendency na ikaw ay, halimbawa yun nga, example ni Sister Ulva, napupush ka ngayon na manood ng porn. Di ba? Kasi nowadays, it's easy for us now to visit sites na mayroong pornography. Okay. So ngayon pa lang, sinasabi ko na, control your lust. Kasi makakaroon ka ng kasalanan. You're now coveting your neighbor's wife. Okay? So please, control lust. Next is gluttony. Gluttony ay excessive eating and drinking. Pagiging matakaw. Masiba. Okay? So, okay, go na go. Okay, we have only 6 minutes left, ano? So ito naman ngayon, yung pagiging masiba, ano, gluttony. Example is, yun ulit, si Ate Miel ulit. So Ate Miel has a brother. Both of them were given chocolates. Okay? So may Toblerone si Miel, may Toblerone si Kuya CJ. Eh dahil ikaw ay may gluttony, nakakaramdam ka ng gluttony, nakakaramdam ka ng sobrang takaw. Gusto mo, may chocolates ka na, yung chocolate ng kuya mo, gusto, kanya pa rin. Diba? So mangyayari ngayon, aagawin mo ngayon yung chocolates na para dapat sa kuya mo. Diba? So ganun yan, alam mo, si Ate Isa. Isa has a sister. So binigyan din sila ng pagkain. Halimbawa, meron siyang Toblerone na rin, Toblerone. May Toblerone si Ate Isa, may Toblerone din si Ate Chanela. Eh dahil si Ate Isa matakaw, dahil siya is masiba, gusto niya yung meron siyang chocolate na Toblerone, ang gusto niya yung Toblerone ng ate niya kanya rin. So that's gluttony. Diba? So ang nangyari doon, you disrespect your sister. So yun sa fourth commandment, honor your mother and father. Kasama kasi rin yung sister doon. Tapos kinuha mo yung kanya. So you covet your neighbor's goods. Diba? So nagkasala ka sa dalawa. Alright? Getting the point? So yung gluttony, which is a feeling, ay nag-push sa'yo para kunin ang hindi sa'yo. Kasi meron ka na, gusto mo sa'yo pa rin yung kanya. So that's gluttony. So next is sloth. Sloth is spiritual laziness to do good. So yung pagiging tamad ay nagiging source din ng kasalanan. Kasi we were told na tayo ay
pangalagaan natin ang ating lahat ng creations ni God, right? On our first nating lesson, di ba? On the 7 days of creation, we are being told na kailangan yung creation ni God pangalagaan natin. So halimbawa, nakakita tayo ng mga nagugutom na animals. O wag na animals, halimbawa, may tao mismo, tao. Oh, let's say 7-Eleven, may nakita karong pulubi. Alam mo nagugutom siya. And you have something na pwede mong maitulong sa kanya para maibsan yung gutom niya. Let's say you have a donut. You have a donut with you. Hawak-hawak mo, pero ikay busog na. Busog ka na ng time na yon, and pwede namang ibigay mo lang sa kanya, di ba? Yung iyong donut para mabusog siya. Pero hindi mo ginawa. Hindi mo ginawang tumulong because of sloth, dahil tinatamad ka na gumawa ng kabutihan. So dahil wala kang ginawa, nagkaroon ka ngayon ng pagkakasala because you did not care. You did not care for God's creation. Tao rin siya, di ba? So ganoon din sa hayop. So dahil ikay tamad na magpakain ng hayop ng alaga mo, alam mo may alaga kang hayop, meron kang rabbit, or meron kang cat or dogs. Dahil tamad ka na gumawa ng mabubuting bagay, hindi mo pinapakain yung alaga mo. Yun. So you're committing sin because of sloth, dahil sa katamaran mo sa paggawa. Okay. Understood ba? Naiintindihan ba yung sinasabi ko dito about capital sin? Okay. So yung capital sin is the source of all sins. Ito yung nagiging ugat kung bakit tayo nagkakasala. So ngayon pa lang, I'm telling you again, please control your feelings para hindi tayo magkasala. Okay? Para hindi tayo makapag-commit ng kasalanan, control your feelings. Yung pride natin, babaan natin. Yung pagiging greediness, bawasan natin. Tanggalin natin yung envy. Tanggalan yung inggit sa katawan. Yung galit natin, pag nakakaramdam tayo ng galit, kontrolin natin yon para hindi tayo makagawa ng isang decision na maaaring maging kasalanan natin. Lust, gluttony, sloth, the rest of them, lahat ng yan ay dapat makontrol natin for us to avoid sins. Alright? Okay. It's already 11:30, so meron tayong catechism for today, ano?